Saan nga ba patungo itong ating mundo? Sa likod ng ating mga pinagdadaanan, kahirapan, kalungkutan, punong-puno ng kaguluhan at patayan. Ano nga ba ang ating patutunguhan? Kung ating pag-aaralan ang banal na kasulatan, marami itong sinasabi patungkol noon, ngayon at sa kinabukasan. Subalit ikaw, bilang nakikinig at nanonood sa mga oras na ito, anong paghahanda meron ka? Alam mo ba kung saan patungo tayo? Kaya mas mabuting ating pag-aaralan ng banal na kasulatan kasi ito ang tuturo sa bawat isa sa atin sa kinabukasan. Narito ang inyong likod, si ka-vlogger, Brother Joel C. Padilla. Yan, isang magandang araw po muli sa atin mga vlogger at mga kapatid at mga kaibigan. Muli ako po sa vlogger Brother Joel Padilla. At lubos po akong nagpupuli at papasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito tayo patuloy ang pag-aaral ng salita na po. Dapat muli ko po kanyanyahan din po natin ating banal kasulatan kasi ito lang po ang magpapatunay. Ngayon nga po ang aking mga sinasabi, pawang katotohanan lamang. Ano po. So bago tayo magpapatuloy ay tayo po muna yung po para po sa isang panalangin. Tayo po manalangin. Kila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga oras na ito na kami muli ay binigyan niyo ng pagkakataon upang mag-aral ng iyong salita. Hinihiling po namin muna sa lahat, ipagpatawad ang kasalanan na gawa. At narito, idinudulog namin ang aming pag-aaral. Tulungan niyo po kami na ito po'y aming maunawaan, may tanim sa puso't isipan at maisang buhayan. Gusto naman namin ibahagi sa inyo. Pagharian nawa kami ng banal na espiritu, na iudyukan kami nito, na gamitin kami maging daluyan ng pagpapala sa ibalalatikit ang inyong mga mensahe sa mga araw nito. Ito po aming hiling sa pangalan ni Jesus siya ang pagpapaligtas. Amen. So yan mga vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, magandang araw po sa bawat sa atin. I hope na kayo nasa mabuting kalagayan sa kanyang tahanan. Purihin po natin ang Panginoon dahil tayo po'y merong kalayaan na kung saan mag-aaral ng kanyang salita. Ano po? Kaya sa atin pong pag-aaralan ngayon ay ito po'y may pinamagatang ang liham. Yan. Bawat isa sa atin malamang nakatanggap ng liham. Ako'y nagpadala ng liham sa aking asawa na napakalayo. At nung matanggap niya ito, ang tuwa siya sa akin. At yun ang isa sa nagiging dahilan at mga panahon na yun ay magkasintahan pa lang po kami. Kaya napakasarap na makatanggap ng liham. Ngayon sa mga panahon ngayon ay hindi na masyadong uso. Ano po, kasi may mga cellphone na, text na lang, o tawag, o kaya chat sa video call. So, mas madali na po ngayon. Pero alam niyo sa totoo lang, even though ito ay sabi nga ay unti-unti nang nalipasan ng panahon, ay ang kinanggandahan nito mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan ay pagka ginawa mo ito, lalo tigit sa inyong mga mahal sa buhay, ang sarap sa pakiramdam. Lalo na yung mga sabihin na nating namuhay sa unang-unang panahon. Mas feel nila kapag ka nagpadala ka ng isang liham. At yun ang ating pag-aaralan ngayon, ang liham na kung saan ang nagmamahal ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ano po? By the way, ang ating pag-aaralan ngayon is patungkol po sa liham ng Diyos na kung saan ito ang ating banal na kasulatan. Ayon nga sa Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi umiksi, na di makapagliligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig. Alam natin, kung inyong nasusundan at nasusubaybayan ang atin pong pinag-aaralan, ay inyo pong makita dyan sa atin pong channel na kung saan nagkasala ang tao. Pagaman ng Diyos ay gumawa ng isang napaka-perfectong mundo. Nga lang, dahil sa isang anghel na sumuway na gusto rin maging kagaya ng Diyos, walang iba kundi si Lucifer, ay natukso ang tao at nagkasala siya. Ngunit, ang pangako ng Diyos ayon sa Isaiah 59 verse 1 hanggang 2, ay hindi daw umiksi ang kamay ng Diyos at di rin naman mabagal ang Diyos na kung saan o kaya ang kanyang pakinig ay hindi makakarinig sa bawat isa sa atin, lalo tigit tayong mga nagkasala na. Nasabi pa nga sa karugtong, kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. Anong nakakapaghiwalay sa atin? Nung nagkasala ang tao. Kaya sinabi ko po na ang dahilan kung bakit ang tao ay malayo na sa Diyos dahil sa pagkakasala sa pamamagitan ng pagkain nila doon sa bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Na yun ang ipinagbabawal ng Diyos dahil sa oras na sila ay kumain yaon, walang pagsalang sila mamamatay dahil nga pumasok ang kasalanan. Kaya sabi niya, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano po? Upang siya ay huwag makinig. Kaya
minsan nagtataka tayo, marami tayong mga panalangin, marami tayong mga kahilingan, marami tayong iniluluhod na halos maubos ng buong taon, hindi pa rin dininig ng Diyos. Siguro mas mabuti, ayon sa talata na ating nabasa sa Isaiah 59 verse 1 na to, suriin natin ang ating mga sarili. Baka sa ganitong paraan ay hindi natin alam na tayo pala ay lumilihis na sa kalooban ng Diyos. So yun po ang dapat natin bantayan. Ano pat? Narinig tayo ng Diyos, pero hindi natutugunan dahil merong hadlang. Ang hadlang ay ang ating kasalanan. Kaya nung nagkasala sa Adan at sa Eva, hindi nila makita ang Diyos, pero hindi sila pinabayaan. Dahil sabi nga, sa pag-aaral natin palagi, alam natin ang suma total ng Biblia ay ang Diyos ay pag-ibig. Ayan, dahil ang Diyos ay pag-ibig, gumagawa siya ng iba't ibang kaparaanan at nabuo niya ang kaparaanan na kung saan ito ang magiging manual sa buhay ng tao para maintindihan niya kung gaano siya kamahal ng Diyos at maunawaan niya kung ano ang mga pamamaraan ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng lubos na kaligtasan. Okay, tuloy natin. Dahil nung nagkasala ang tao, simula nung mahiwalay sa Adan at sa Eva sa Diyos, gumawa ng paraan ng Diyos upang magkaroon pa rin siya ng pakikipag-ugnayan. At ang pakikipag-ugnayan ng Diyos ay ganito. Kung ating babasahin yung Hebreo chapter 1 verse 1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon saan? Sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So, pumili ang Diyos ng mga tao na kung saan karapat-dapat upang ang kanyang pakikipag-ugnayan ay maibalik sa tao. Kasi simula nung ang tao ay nagkaroon ng kasalanan sa pamamagitan nila ng pagsuway sa Diyos doon sa ipinagbabawal na puno na ang bunga nito ay pagkakilala ng mabuti at masama, ay nahiwalay siya. Kaya gumawa ang Panginoon ng paraan o ang Diyos ng paraan upang maiugnay tayo. Kaya pumili siya ng mga propeta na ang mga ito ay siyang magiging, sabihin na nating, daanan ng Diyos upang ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mga salita, ang kanyang ninanais ay maihayag pa rin sa bawat isa sa atin. Ano po? So, ang pakikipag-ugnayan ng Diyos ay sa pamamagitan ng mga propeta. Sa alin? Sa iba't ibang panahon, iba't ibang paraan. Kung inyong pag-aaralan, mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, kung inyong titingnan, yung mga panaginip ni Jose sa Genesis chapter 3 verse 5 hanggang 10, makikita niyo po dyan na sa ganong paraan ay nakikipag-usap ang Diyos doon sa mga propetang ito, na kung saan merong pakikipag-usap na at that time mangyayari, meron din pakikipag-usap ang Diyos na kung saan in the future, sinasabi niya maaring sa panaginip, ang iba na may sa pangitain, kagaya sa Daniel chapter 2 verse 19, at saka sa pakikipag-usap, kagaya ng kay Moses sa Exodus chapter 3 verse 33 verse 11, yung pakikipag-usap ng Diyos harap-harapan, lalo tigit dun sa burning bush. At maraming paraan ng Diyos, yung ibinigay ang 10 utos, sa ganung paraan din, ay nakikipag-usap ang Diyos, mga ka-vlogger at mga kapatid at kaibigan. Kaya dito mo makikita na kung saan, kita nyo ang paggawa ng Diyos ng paraan para lang maipadama niya sa iyo na mahal niya. Ikaw at ako, tayong lahat sa sanlibutan, ay nagawa niya ng paraan ito at ang ginamit niya ay mga propeta. Sa iba't ibang kaparaanan nga po ang kanyang paggawa. At kung inyong titingnan, iba't ibang panahon. Bakit? Ang panahon ni Josue ay malayo na yan sa panahon ni Moses. Ang panahon ni Daniel ay malayo na yan sa panahon ni Josue. Kaya makikita mo, ang hiwaga ng Diyos sa liham niya, sa kanyang salita, makikita mo dyan na ang isang hiwaga dyan ay hindi nagtatalo-talo. Ang lahat ng mga talata, maliban na lang sa mga taong sobrang kagagaling sa Biblia, nagkakaroon sila ng wrong interpretation. Pag sabi ng isa ng dito, hindi tatanggapin ng isa kasi mali. Pero ang Biblia ay meron pong iisang tinutumbok niyan, walang iba kundi ang ating Diyos. At iisa lang ang author niyan, dahil ang author niyan ay ang ating Panginoong Hesus, ay hindi pwedeng paglalaban-labanin yan. Kaya avoid po tayo, lalo na kung mga Seventh-day Adventist, avoid po tayo sa pagkikipag-debate. Kung makikipag-debate kayo, make sure na kung saan nandun pa rin kayo sa level na hindi yung nag-aaway-away o nagmumurahan. Actually, hindi debate ang tawag dun kundi nagpapahayag lamang tayo ng katotohanan. Okay po? Okay, tuloy natin.
isa din sa pamamaraan ng Diyos ang pakikipag-ugnayan ay nagsalita ng unang panahon. Sa anong paraan? Ito yung tinatawag na lumang tipan. At ang lumang tipan ay meron pong 39 books po mga kapatid, mga vlogger at mga kaibigan, na kung saan sapat ito na nakasulatan nung unang panahon upang maalaman lang kung ano bang plano at nais ng Diyos. Ito ay magsimula sa Genesis hanggang Malakias. Ano po? Ito pa ang pagkikipag-ugnayan ng Diyos. Sabi niya sa Hebreo chapter 1 verse 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na nasa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. So makikita nyo dito mga ka-vlogger at mga kapatid, hindi lang ang nung unang panahon, excuse po, ang binigyan ng Diyos ng salita, kundi pati sa ating mga nabubuhay sa huling panahon. Kaya nga sinasabi, ang lumang tipan at ang bagong tipan, hindi pwedeng walain yan. Kasi magkadugtong yan. Kung sa pelikula kayan, ito yung unang episode. Ito naman yung pangalawang episode. To make the long story short, to be continue. Kaya hindi mo maunawaan ang bagong tipan. Palagi ko sinasabi sa aking vlog kapag ang pinag-uusapan sa salita ng Diyos. Hindi mo maunawaan yan as long na hindi mo mababasa yung lumang tipan. Kasi ito yung kadugtong ng salita ng Panginoon upang ang ating banal na kasulatan ay tawaging 66 book o 66 kalibre ng mga Kristiyano, sabi ika ng ibang mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung mayroong 38 caliber, kung mayroong 45, mayroong M60. Ito naman ay mayroong 66 kalibre tayo ng mga Kristiyano. At ito'y gagamitin natin hindi upang barilin o ipamukha sa mga tao o bigyan ng mga talata na napakakasakit na pakinggan sa tenga. Hindi po yun. Kundi binigay itong mga talatang ito para magiging maayos ang atin pong pamumuhay at maibalik tayo doon sa isang kalagayan na minsan pa ay naranasan ng ating unang mga magulang. Wala nga pong iba kundi sa Adan at sa Eva. Tuloy po natin. Ito pa ang pagkikipag-ugnayan ng Diyos sa bagong tipan. Ano po? Ito yung sa ating kapanahunan sa pamamagitan ng kanyang anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Na kung saan ang pagkikipag-ugnayan ng Diyos sa mga huling araw ay ito yung bagong tipan. Ano po? At meron pong 27 na aklat po yan, mga ka-vlogger at mga kapatid. Ito yung nagsimula sa Mateo hanggang Apokalipsis. Kaya may sapat tayo na kasulatan na kung saan atin itong babasahin dahil sabi nga sa ating pamagat, ito ang liham ng Diyos. May mga tao na hindi nila naintindihan kung bakit yung nagbabasa ng Biblia. At ang dami nilang makatanungan, bakit ganito na tayo, bakit nahingili ng sabat, bakit hindi kumakain ng mga karumal-dumal, bakit tayo ay palagi na lang nagkakaroon ng mga pagbabasa sa banal na kasulatan na kung saan napakalalalim, baka daw tayo ay mauntog na daw sa pintuan ng langit. Actually, sabi-sabi na lang nila yun. Pero meron po akong isang patunay na meron isang bata lang siya na kinausap ko siya sa church kasi medyo maingay siya sa loob ng church. Hindi ko siya sinaway. Winan-on-one ko siya. At dahil hindi talaga siya mapigilan, nagbuklat ako ng talata dito sa Exodus. Yung kwento po patungkol sa buhay ni Moses noong sila ay hinabol ni Paraon. At itong batang ito, ay siyempre sa panahon ngayon, hindi naman sila maiiwanan ng mga teknolohiya. Siyempre napanood niya sa TV yun. Sabi ko, masahin mo yan, malamang napanood mo na yan sa TV. So sa ganung paraan, nagbabasa siya, even though may speaker, ay kung hindi ko siya bibigyan ng ganun kasing paraan, mag-iingay lang sa loob ng church at magkakaroon ng pagka-istorbo o madidisturb ang mga nakikinig. At ang ganda ng mensahe naman ng nagme-message. So binasa niya. So natapos na lang yung mensahe, sa kanya realize, ang ganda pala ng Biblia, kay Joel. Kasi dito ko natutunan kay Joel, alam na panood ko na to, pero iba dito nung nabasa ka. O see, may mga tao minsan na hindi nila naintindihan ang Biblia, pero kung babasahan nila, sa kanila marirealize, ang ganda naman pala ng message ng Biblia. Okay po? Ayan. So, alam natin, kanina na pag-aralan natin na pumili ang Diyos ng mga iba't ibang mga tao na magiging daanan ito upang kanyang mensahe, ang kanyang nais, ang kanyang
mga kautusan ay maipahayag sa bawat isa sa atin. Ayon sa ating napag-aralan kanina, may mga pinili siyang propeta. At ito naman ang mga atas sa mga propeta. Ayon sa Revelation chapter 1 verse 11, ang sabi na nagsasabi ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo at sa Thyatira, at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. Anong sabi? Ipadala daw sa 7 iglesia. Pag sinabing 7, it means kumpleto. Kaya sumatotal ang message ng Diyos sa ating banal na kasulatan, which is Biblia, ay kumpleto ito. Walang kulang dito na kung saan sapat ito na babasahin upang masunod natin ang kalooban ng Diyos at maibalik tayo sa isang pamumuhay na kung saan nandun sa isang pamumuhay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon Hesus. Sa madalit sabi, namumuhay na may kabanalan. Ayan po. Ayan. Sabi po dito mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, pag sinabing iglesia, ito naman po yung Kristiyano na sumatotal buong sangkakristyanuhan, kumpleto na ipinadala ang mensahe hindi lang sa aming mga Seventh-day Adventist kundi sa buong sanlibutan na kung saan ipinahatid ang mensaheng ito upang ang bawat isa sa atin hindi lang mahanda, hindi lang magkaroon ng pagkaalam, hindi lang magkaroon ng katalinuhan about sa Biblia, kundi maraming mga salita dito sa Biblia, mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, na kung saan marami tayong matutunan dito kung paano ba mamuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Mahirap hanggang pangalan ka na lang Kristiyano, pero pagdating sa pagsunod sa kalooban, bilang tagasunod ni Kristo, kaya ka tinawag na Kristiyano kasi tagasunod ka ni Kristo, ay hindi naman nakikita sa ating buhay. Dahil kulang tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Okay po. So, adhikain ng Biblia. Ano bang adhikain ng Biblia sa inyong palagay? Ayon po sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang banal na kasulatan na makapagdudunong o makapagdunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Anong adhikain ng Diyos o ng Biblia? Kasi alam natin ito'y liham ng Diyos, ay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga, dahil di naman natin nakita si Jesus na ipinako sa krus, ito ang pruweba. Sabi ng iba, ba't mo paniniwalaan yan, Brother Joel? Na may sulat ng tao lamang. Totoo naman wala namang ibang sumulat nito kundi ang tao. Pero, hindi ito sa sariling kaisipan ng tao, kundi ito'y mula sa Diyos na inudyukan ang mga propeta, mga patriarka, ang mga apostol, ang mga disipulo ng ating Panginoong Hesus upang isulat nila ito, upang tayong mga nabubuhay sa huling kapanahunan ay magkakaroon din ng kaligtasan. And for example, why we are going to believe about math, science, and English? It is also sinulat lang din yan ng mga tao. Pero dahil may pruweba siya na totoo yung kanilang mga sinulat, kasi may mga formula na ang kinalabasan ay yun ang tama in terms of math, o in terms of science, ay naniniwala tayo. So, sa Biblia, maniwala ka man at sa hindi, lahat ng nakasulat dito ay nangyari na ang iba. At ang sinasabi niya in the future, lalo tigit itong Matthew chapter 24, magugulat ka dyan. Dahil itong ating mga ranasan, gera, lindol, patayan, pagiging masakim, ang mga tao ay wala ng habag, ang mga tao ay puro mga makasarili na, hindi na nabubuhay sa isang kabanalan, excuse po, ay nasusulat yan sa Matthew chapter 24. O isipin mo yun, ilang taon nang nakaraan, nauna na ang banal na kasulatan, at for more info mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, ito ang pinakalumang aklat sa buong sanlibutan. Wala nang iba pang tatalo dito. Kaya, ang iba nga nag-interpret dito na ito daw ay hindi na daw yun totoo kasi sa pagsasalin ng iba't ibang salin ay naiiba na daw. Hindi. Maaring iba't iba ang pagkasali nila, pero ang tinutumbok pa rin ng talata ay yun at yun pa rin. Sa madalit sabi, maaring iba kasi lalo na meron na nga tinatawag na niya millennial
millennial Bible na kung saan pinababaw ng sobra para mas maunawaan nitong mga millennial ang salita ng Diyos. Maaaring may mga, kung ikumpara mo siya sa original, may pagbabago, pero yung tinutukoy niya na message is, like for example, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Anong ibig sabihin ng John 3:16 na yun? About kay Jesus, at about faith, and about everlasting life. So, diyan mo makikita kung anong tinutumbok niya sa talata. Kaya, suma total, God is love. Pwede mong i-direct, God is love, faith, and eternal life. O, di ba? So, as long na nandoon yun, walang problema tayo doon. Pero kung gusto mo yung talagang mga medyo malapit-lapit siya sa original, from Greek into Hebrew, is yung King James Version. Wala namang problema doon. Kaya, sapat ang Biblia na kung saan ang adhikain ng Biblia ay upang magkaroon ng kaligtasan ang tao. Ituloy po natin. Ito pa ang adhikain ng Biblia, 2 Timothy chapter 3 verse 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Kaya kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, magbabasa ka ngayon ng Biblia. Kasi ito lang ang tanging paraan upang ikaw ay alin? Basahin natin na. Maging sakdal. Kung ikaw ay tao ng Diyos, maging sakdal. Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya bantayan yung hindi masyado nagbabasa ng Biblia, ay halos ang magagawa niyan ay kung ano-ano na lamang. Oo, hindi sinasabing masama. Kundi, kung ano-ano na lang, basta't magustuhan. Pero ang tanong yun, ba talaga ang gusto ng Diyos? Okay? Bumili ka ng cellphone. Huwag mong basahin manual, basta kung ano lang pipindutin mo. Eh di kay minsan nagkakaroon ng problema. Hindi lang minsan talaga nagkakaproblema ang cellphone. Dahil mong binasa ang manual. Kahit sa sasakyan, hindi mo binasa ang manual niyan, maguguluhan ka. Kaya, kung ano-ano na lang, kaya pag nagkasira, kung saan-saan ka rin pumupunta, hindi mo alam kung sino talagang mag-aayos. Pero kung binasa mo ng manual doon, na doon pala sa manual, ito palang gusto ng Diyos. Ito palang gusto ng cellphone ko, ito palang gusto ng aking ito palang gusto ng sasakyan na ito. Dapat palang ilagay ay gasolina. Yan. At ang gasolina niya ay dapat unleaded. Okay? Hindi special. Ayan. Kaya ay kung saan ka na pumupunta, pero kung binasa mo palang manual, hindi ka naghirap. Kasi may sapat siya, o may sapat ang Diyos na binigay sa atin upang ikaw at ako ay magkaroon ng isang pamumuhay na kung saan tinuruang lubos sa lahat ng magawang mabuti. Ang paraan ng Biblia, ganito po ang paraan ng Biblia. Ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos ay mapakinabangan din naman. Saan? Upang ikaw ay tuturuan sa pagtuturo, upang tayo ay sansalain sa pagsansala, upang tayo ay sawayin sa pagsaway, upang tayo ay matututo sa ikatututo na nasa katuwiran. At yun ang nais at yun ang dahilan kung bakit tayo ay kinakailangang magbasa ng banal na kasulatan. Okay po? Iyan. So meron pong panawagan sa bawat isa sa atin bago tayo magtatapos mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan. Ito ang panawagan sa atin. Saliksikin ninyo ang makasulutan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na alin? Na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpatotoo tungkol sa akin ayon sa John chapter 5 verse 39. So, kung nais niyo makilala ang ating Panginoon Hesus, kung nais nating masunod ang kalooban ng Diyos, kung mas lalo nating maintindihan kung gaano niya tayo kamahal, sapat ang banal na kasulatan dahil ito ang liham ng Diyos at pagmamahal niya sa bawat isa sa atin at ito ang magtuturo kung paano ba tayo magkaroon ng kaligtasan. Mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, sa atin pong pagtatapos, sa atin pong pag-aaral sa araw na ito, mangyaring isa kabuhayan natin, napakasarap sa pakaramdam kapag ka nakareceive ka ng mga mensahe, through text, through call, through ratings, so mga liham, airmail man yan o special, di ba? Ang sarap sa pakaramdam kapag ka nakatanggap ka ng liham. At mas lalong masarap sa pakaramdam kapag ka binasa mo ito
Dahil maiintindihan mo na pinadalhan ka pala ng liham ng may lalang ng sanlibutan. At ang liham na ito ay ipinadama niya na ganun kanya kamahal. Ikaw at ako, tayong lahat. Kaya mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating Panginoon Jesus sa araw na ito. Bagaman hindi kita katabi at hindi kita kasama, ikaw ba'y nagnanais ngayon at nangako na magbabasa na ng Biblia? Taas ang kamay. Amen. Salamat po. At kung nag-aalinlangan ka man, anong dahilan kapatid? Bakit hindi ka magbabasa ng Biblia? Huwag mong ubusin ang iyong oras sa kung ano-ano mang mga bagay, kundi maglaan ka ng panahon sa ating Panginoon dahil sa ganitong paraan lamang tayo magkaroon ng ugnayan sa Kanya. So bago po tayo magtatapos mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, anihan ko po muna ang bawat isa sa atin na tayo po muna yumuko para sa isang panalangin. Mahabagin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat binigyan niyo kami ng mensahe ngayong araw na ito na kung saan ang aming napag-aralan mangyaring tumimo sa aming puso't isipan. Meron pala kayong kasulatan o liham sa bawat isa sa amin na kung saan ito ang inyong love letter na dapat naming basahin upang mas maunawaan namin at maalaman namin kung gaano nyo kami kamahal at kung ano ang inyong mga plano sa bawat sa amin at kung saan kami patungo. Mangyaring kayo pong patuloy pong matnubay sa bawat sa amin at pagpalain din ang mga nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Jesus na siya amin pong nagpagpintas. Amen. So ayan mga ka-vlogger, mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at manonood. Muli ako po sa ka-vlogger Brother Joel Padilla. At shoutout nga pala sa lahat ng mga sumusuporta po sa ating dakilang gawain, lalo tigit sa mga taga Seventh Day Adventist Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat po. I hope po na kayo mag-ingat-ingat diyan. At ikumusta niyo po ako sa lahat ng mga kapatid diyan. Hindi ko man kayo isa-isa, pero alam na alam ng Diyos kung sino-sino ang bawat isa sa inyo. Hindi lang sa inyo, ganoon yung mga taga-Taal, Iran, SDA Church, ganoon ang butong SDA Church. At kasama na rin ang iba pang mga sumusuporta sa ating pong gawain. So muli, ako ito sa ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihan. Ang pagbabasa ng banal na kasulatan, nagtuturo ito sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po at magandang umaga po. Bye-bye!